So, let's talk about addiction. Ano ba yung addiction? Paano ito mapipigilan? Bakit napapasok ang mga tao sa gantong uri ng pangyayari sa buhay? Paano ito tuluyang mawawala? At ano ang pananaw ng Biblia tungkol sa addiction? At paano ba tayo ma-encourage ng Biblia na malayo sa gantong klase ng mga karanasan? Ang addiction ay nagsisimula sa pagkakaroon ng maliit na pagnanasa o kagustuhan sa isang bagay na nagbibigay sa atin ng agaran na reward at hindi natin mapigilan dahil hindi natin naisip kung ano yung consequence o magiging kahihinatnan natin pagkatapos natin makuha yung mga bagay na ninanais natin. Karaniwan sa addiction kapag iniisip natin ay paggamit ng masamang gamot. Pero madaming uri ng addiction na maaring makapagpalayo sa atin sa relasyon natin sa Diyos. Mayroong mga tao na nagkakaroon ng addiction sa paglalaro ng cellphone o kaya naman paggamit ng internet o paggamit ng social media. Mayroong mga addiction sa relationship. Ayan, yung mga jowadik dyan. Meron ding addiction ang mga tao sa pagsha-shopping at sa pamimili online. Ang iba naman ay addict sa pagtatrabaho, mga workaholic. At ayaw na nilang magpahinga kundi gusto lang nila na magkaroon ng progress sa buhay. Yung iba naman ay addict sa paggasta o paglustay ng pera. At yung iba naman, addict naman sa paggasta ng pera sa pamamagitan ng pagsusugal. So madaming addiction ang mga tao at posibleng ito ay nanggagaling doon sa kanilang kahinaan. Pero ano bang tinuturo sa atin ng Biblia upang hindi tayo mahulog sa ganitong uri ng sitwasyon? Ang sabi ng Biblia sa mga Kawikaan chapter 25 verse 28, siyang hindi nagpipigil ng kanyang sarili ay parang lunsod na winawasak at walang pader na nalabi. Yung mga tao na hindi kayang magkontrol sa kanilang sarili at nahuhumaling sa isang gawain o sa isang bagay o sa isang tao ay laging bukas sa anumang tukso at mga pagkawasak. Itinuturing ang isang tao na walang kontrol sa isang lungsod na magigiba at mapapasok ng kalaban. Dapat tayong maging matalino sa mga pinipili natin sa buhay at sa mga bagay na ninanasa natin. Dahil maaaring itong mga bagay na to ay maging problema natin kung hindi natin kayang kontrolin o pigilan na nauuwi sa pagkawasak. Sinasabi din ng Biblia, everything is permissible but not everything is beneficial. Maaari mong gawin lahat ng bagay na naisin mo at mga bagay na gustuhin mo, pero hindi lahat ng bagay ay mabuti para sa iyo. Kailangan mapaglabanan ng bawat isa yung pagnanasa ng kanyang laman upang hindi siya mahulog sa addiction o sa masamang kalagayan. Ma-enjoy natin ng husto ang lahat ng bagay na pwede natin gawin kung gagawin natin ito ng naaayon lamang sa kagustuhan ng Diyos. At kung paano niya idinisenyo ang mga bagay na ito para sa atin. Hindi madali ang makaalis sa addiction at hindi din naman biro ang sitwasyon ng mga tao na nagpapaalipin sa mga ganitong bagay. Pero ang mabuti dito ay laging mayroong pag-asa. Ang Diyos ay handang tumulong sa atin at alisin tayo sa anumang bagay na nagpapahirap sa atin at umaalipin. Sinasabi ng Biblia, lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Philippians chapter 4 verse 13. O sa English, I can do all things through Christ who strengthens me. Kung tayo ay nahihirapan sa isang bagay na makaalis o makawala, tumawag tayo sa Diyos. Walang imposible sa Kanya dahil Siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay at may kakayanan sa lahat ng bagay. Huwag nating isipin na imposible ang pagbabago dahil walang imposible sa Diyos. Siya ang may kakayanan mag-alis sa atin sa masamang sitwasyon kung tayo ay magtitiwala sa Kanyang kapangyarihan.